Be cheerful. Nakatutuwa po sapagkat si Jesucristo ang buhay. Purihin ang Diyos at kayo po ay nasa ang tugon. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay tungkol sa buhay. Jesus is the light. The light is Jesus. Tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, salamat. Ikaw ay lubhang napakatindi ng pag-ibig sa amin. Salamat at patuloy na ang kapangyarihan mo'y kumilos sa amin, si Jesus at ang iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung kayo may mga katanungan, andyan po ang ating mga telephone numbers at email sa screen. Mapagpala po kayo ng Diyos at ang laging pangarap ng aliping ito, kayo ay maging buhay ang relasyon at malalim ang paglakad sa katotohanan. Aim high. By all means, do and achieve it. And to aim high is to aspire for heaven and to desire to live eternally. Our life is eternal and forever. The life is Jesus. And we are alive because of Him. To give honor, to give praise, and to give glory to the Father. At ang utos, be holy, be godly, be righteous, and be an overcomer, and be Christ-like. So the life is Jesus. Sa John 1:4, ang buhay ay si Jesus. Sa John 1:4, dito ay napakalinaw ng tala ng Biblia. In Him was light, and the light was the light of men. So the light is in Him, and that light is the light. At sa pagkakataong ito, ang ating pag-uusapan is the light. Jesus is the light. Si Jesus ang nagsabi, I am the light, or I am the way, the truth, and the light. At itong tatlong kanyang sinabi ay hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. Ito ay magkakasama. The way, the truth, the light. Isang daan patungo sa katotohanan. At ang destinasyon ng daang yon sa katotohanan ay buhay. The way, the truth, the light. So, napakahalaga na tayo magkaroon ng pagtatanong. What is the light? Hindi po sinabing what is light. Dahil pag sinabi mong what is light, marami pong opinion ng tao. So, if the question is what is light, it depends on the profession, it depends on the economic level of an individual. Pero ang katanungan po, what is the light? So, ang ibig pong sabihin ng the light, THC, yun po yung iisang buhay. Walang kapares at walang katulad. The light. So, what is the light? At kung titingnan po natin, ikaw, ako, tayo. We are a spirit. We have soul, and we live inside a body. So we are a living soul. We have a spirit, we have soul,
we have our physical body. If our spirit is alive, then there will be renewal. Kailangan pong mabuhay ang espiritong nasa iyo at nasa akin. So what is the life? At itong buhay na ito ay kailangang mapasa ating espiritu muna. So, life has to begin in our spirit, human spirit. Sapagkat kapag buhay ang ating espiritu, ay magkakaroon ng renewal ang ating pag-iisip. So, kailangan mabuhay ang ating espiritu upang magkaroon ng pagbabago ang ating isipan at ang beneficiary ng isang buhay na espiritu at bagong isipan ay ang ating katawan. If we live holy and godly and righteously and holily and Christ-like, makikita mo po na iba ang iyong magiging kalusugan, iba ang iyong magiging kalagayan sa buhay. Pero doon nga sa katanungan, what is the life? How shall we have it? And when shall we live it according to that life? So ano ang buhay? At paano natin makakamit ang buhay? At kailan natin gagamitin sa ating buhay ang buhay? So ano ang buhay? Kailangan ito ay magkaroon ng katugunan na batay ay sa katotohanan at ang katotohanan ay nasa banal na kasulatan. Kaya kailangan ating alamin kung ano ang buhay. Ang buhay, hindi buhay. Sapagkat ang buhay ng isang accountant ay kaiba kaysa buhay ng isang ininyero. At ang buhay ng doktor ay kaiba kaysa buhay ng ibang tao. Kaya't kung ating unawain, ang buhay po ay kung ano yung iyong pinahahalagahan. At kailangan ang buhay or the life ay mapasa atin para ang pahalagahan natin ay yung tunay at totoo, susunod na po ang buhay. So, life follows after the life. Kapag nasa tao ang buhay, if you have the life, then life will flow. Kapag nasa iyo ang buhay, dadaloy ang buhay. Life flows. Kaya kung ating titingnan po sa John 10:10, John 10 verse 10, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So, iisa ang layunin ng magnanakaw para magnakaw. At kung maaari, kapag umalma o lumaban yung kanyang pinagnanakawan, ay kung maaari ay patayinan niya yung kanyang pagnanakawan. Upang mawasak niya yung kanyang pinagnanakawan. Kaya ang isang magnanakaw, ang kanyang layunin ay hindi lamang kunin ang mahalaga doon sa kanyang pinagnanakawan, kundi ito ay wasakin. Katulad ng isang naalaala ko ngayon, sa maraming taon, sila ay magkakapatid na hindi nagsipag-asawa. At yung kanilang sama-samang retirement na nakolekta nila sa kanilang paghahanap buhay, ang ginawa ng isa niyang pamangkin ay inalok siya yung tatlo na sa kanya ilagay sa kanyang
sa kanyang negosyo ilagay yung lahat ng kanilang nakuhang retirement pay. Ito naman palang pamangkin ay mali yung kanyang negosyo at nalugi. Kaya ang nangyari, nawasak ang buhay nung tatlo na tumanda sa paghahanap buhay na wala palang magiging benepisyo sa kanilang pinagpaguran. So, ang magnanakaw ay dumating na ang layo ni magnakaw, pumatay, at magwasak. Kaya nga, tripled yung intensyon ng isang magnanakaw. Magnakaw, pumatay, at magwasak. Magnakaw, pumatay, at magwasak. Kaya kung wala ang buhay, napakadaling pagnakawan ng isang tao na wala ang buhay. Pero kung naroon ang buhay, kapag nasa iyo ang buhay, hindi ito mananakaw. Hindi ito mapapatay at hindi ito mawawasak. Sapagkat walang sino mang sisira sa buhay sapagkat si Jesucristo ang buhay. Kapag si Jesucristo'y nasa iyo, hindi makapananaig ang magnanakaw sapagkat hindi pwedeng manakaw ng magnanakaw ang buhay ni Jesus. At hindi rin pwedeng patayin ang buhay ni Jesus na nasa iyo. At hindi rin pwedeng wasakin ang buhay ni Jesus na nasa iyo. So what is the life? So the life is Jesus. Kaya nga, sa sandaling ito, kailangang maunawaan mo ang buong katotohanan. Ang buhay ay si Jesus. Huwag po kayong alis at pansamantala, tayo po ay may patalastas. Babalik po ako. So, ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Nagbabalik po ako. At ang mga telepono natin, ang email nasa screen. Gamitin po ninyo yan para po tayo ay magkapanalanginan at para po sa susunod yung inyong mga katanungan ang gagawin nating topic sa Ang Tugon. Mapagpala po kayo ng Diyos at muli ang banal na Espiritu, ang buhay kong pag-asa. Nawa ito ay iyo ring hangarin. So what is the light? So we establish that the light is Jesus. Kaya kung atin pong unawain, when you have the light, wala ka pong talo. Nothing shall ever defeat you if you have the light. Because it is the light of Jesus. And how shall you have it? Paano mo makakamit ang buhay? Ito po ay napakahalaga na maunawaan natin kung paano sa iyo itong buhay na ito. Huwag natin kalilimutan, ang buhay ay si Jesus. Balik, gunitain natin ang naganap doon sa Eden na tinukoy ng aklat ng Roma that all have sinned. At tinukoy din ng aklat ng Roma that the wages of sin is death. At tinukoy din ng aklat ng Roma na sa pamamagitan ng isang tao, ang lahat ay nagmana ng kasalanan. Kaya't
ang kasalanan ang naghiwalay sa sangkatauhan sa Diyos. Subalit, ang Diyos ang gumawa na rin ng paraan, ng plano, ng balak, para ang tao ay maibalik niya sa Kanya. At ang Kanyang ginawang pamamaraan ay ang Kanyang anak na si Jesus. Kaya't ating unawaing mabuti, kailangan natin si Jesus. So, how shall you have Jesus? Because Jesus is the light. Sa John chapter 1, John 1, verse 12. John 1:12. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Tingnan po natin ang unang bahagi ng talata dahil ito ay pagpapatotoo ni Juan na pinakaiibig ng Panginoon. Ano po ang unang bahagi ng talata? But as many as received Him. Sa maraming siya ay tinanggap. Ito po ay yung physical life ng mga tao nung panahon na ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao. Kaya siya tinanggap nung 12 alagad, si Juan, si Pedro, Santiago at ang iba pa. Tinanggap sila at hindi lang sila kundi marami ang tumanggap sa Panginoon. At doon lang sa pagtanggap, binigyan na sila ng kapangyarihan o karapatan, the power. Then, but as many as received Him, to them gave He power. Sa kanila, yung siya'y tinanggap, binigyan sila ng karapatan at kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. At sila din, maging sila rin, na sumampalataya sa Kanyang pangalan. Katulad ko, katulad mo, physically hindi tayo nakahalubilo ng Panginoon. Si Jesus na Diyos na nagkatawang tao, ay hindi natin nasilayan at hindi natin siya nakadaupang palad. Subalit, tayo naniniwala sa Kanyang pangalan. Kaya't ang Biblia ay kasulatan na tumutukoy sa katotohanan ng si Jesus ang Mesiyas. At sa patutuong ito, tayo naniniwala sa Kanyang pangalan. Ang ibig sabihin ng Kanyang pangalan, ang nag-iisa at natatanging pangalan. Kaya naman, kailangan tayo ay matutong magtiwala sa Kanya. So, doon sa katanungan, paano mo makakamit ang buhay? Paano mo makakamit ang Panginoong Hesukristo? Ulitin kong muli, receive Him. And then believe His name. Tanggapin mo siya at paniwalaan mo ang Kanyang pangalan. So, napaka-simple po at wag na nating pahirapin pa at wag nating padilimin pa. Isang paraan para matanggap ang buhay. Isang paraan para matanggap si Hesukristo. Receive Him, believe Him. Receive Him, believe His name. Tanggapin mo siya at paniwalaan mo ang Kaniyang pangalan. At hindi lamang pananampalataya, kailangan ikaw ay magkaroon ng pananalig. Hindi lamang paniniwala, hindi lamang pagtanggap, kundi kailangan ikaw ay magkaroon ng pananalig. At ano ang pananalig? What is faith? Faith is confidence in Him. Faith is conviction of Him. And then faith is confession of Him. So, atin pong unawain, kailangan may tiwala tayo kay Jesus. Kailangan tayo ay naniniwala at naninindigan na si Jesus lamang talaga ang ating kaligtasan at ito ay katotohanan. Kaya ang ating pag-asa, ang ating buhay na ating inilagak at pinagkatiwala sa Kanya ay makakarating doon sa Kanyang piling sa langit. So yun yung ating pag-asa. Kaya kailangang mamuhay tayo dito sa buhay na ito.
So what is that life that we are going to live for? Ano itong buhay na ito na dapat nating maisabuhay? Ano itong buhay na ito? At kung unawain natin ang buhay, ay ang isang buhay na relasyon na Jesus sa kanyang Ama. At siya nagpatuloy sa buhay na lagi siyang nakikipag-usap sa kanyang Ama. Lagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang Ama. Lagi niyang binibigyan ng kasiyahan ay ang kanyang Ama. So, ang buhay ay yung buhay na laging nagbibigay lugod sa Ama. At ito'y magagawa lamang natin ang gampanin ng pagbibigay lugod sa Ama sa pamamagitan lamang ni Jesus. At paano si Jesus makagagawa sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko? Kaya kung si Jesucristo ay gumagawa sa akin at siya ay pinahintulutan mong gumawa sa iyo, kapag tayo ay nagkakasama sa pag-aaral, ikaw ay nahihikayat. Ikaw ay nagkakaroon ng kasabikan. Ikaw ay nagkakaroon ng kawilihan na magtiwala kay Jesucristo. Yung buhay ni Jesus na dumadaloy sa akin, ang siyang buhay na dadaloy sa iyo, kaya yung isang buhay na nasa iyo at nasa akin, nasa ating lahat, yung isang buhay na yon ang magdadala sa atin sa buklod ng pagiging isa. Hindi pagkakaisa, pagiging isa. It is not unity, but it is being one. Being one is different from unity. Kaya nga kung ating unawain, dahil ang ulo si Jesus at iisa ang katawan ng isang ulo, kaya ikaw at ako ay iisa lang. Ikaw at ako ay iisa lang at ang buhay, kailangan yung buhay ni Jesus na nasulat sa kasulatan, ayun ang ating maging buhay. Kaya kung titingnan natin, ang Panginoong Jesus, ano ba ang uri ng kanyang buhay? Kung titingnan po natin, ito ang buhay ng Panginoon sa Isaiah 42 verse 1, Behold my servant whom I uphold, mine elect in whom my soul delighteth. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgment to the Gentiles. He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. So, ating pansinin, yung uri ng buhay, ito po ay buong kababaan at buong kaamuan. So, the life is the life of humility. The life is the life of meekness and lowliness. Kaya kung nasa iyo si Jesus, kailangan tayo ay mapagpakumbaba. At paano ang pagiging mapagpakumbaba? Iyong pinaninindigan na si Jesucristo lamang ang iyong kailangan. Nakapagpapatuloy ako dahil kay Jesus. Ang lahat ng kakayahan ay mula kay Jesus. Ang aking kalakasan at kalusugan ay dahil kay Jesus. Kaya't ang mababang loob ay ang pagtitiwala na si Jesus lamang ang dahilan kung bakit ako'y buhay at nakapagpapatuloy sa buhay. Jesus, the life. Si Jesucristo ang buhay. Kaya't yung buhay na yon ng kababaang loob, kaamuhan, kaya ang sabi niya sa kanyang turo, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Panginoon. Mapalad ang mga maamo. Mapalad ang mga nagkakaroon ng gutom at uhaw sa katwiran. At sunod-sunod, siyang po yung magbibigay sa atin ng kaligayahan, biyaya at pagpapala. Kaya sa sandali pong ito, Jesus the light. Si Jesucristo ang buhay. If you have Jesus, you have the light. I have Jesus, you have Jesus, then a life of humility,
a life of meekness, a life of lowliness will be the life that will be manifested. Ito ang buhay na makikita sa iyo at sa akin. Sapagkat tayo ay umaasa lamang sa Kanya, manalangin tayo. Ama, salamat sa iyong Espiritu na nagsisiwalat ng katotohanan na nasa iyong salita. Sa iyo ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Magkaroon ng kagalingan ng iyong Espiritu at kaluluwa at makinabang ang iyong katawan. Mapagpala ka ng Diyos at kung sa Jesucristo hindi mo pa, Panginoon, sabihin mo ang panalangin ito, Jesucristo, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo, tinatanggap kitang aking tagapagligtas na sarili. At ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking Diyos. Mula ngayon, ibigay mo sa akin ang iyong Espiritu. Salamat sa kaligtasan at kapangyarihang nasa akin. Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. You have the light. It is all about Jesus. Aim high, by all means, do and achieve it. God bless you. It's a great day to live. Purihin ang Diyos, magpakaligaya tayo sa Panginoon. Tayo ay nasa ating palatuntunan, ang tugon. Ang ating topic na pag-aaralan ngayon ay tungkol sa the light is Jesus. Manalangin tayo. Ang lahat tungkol sa buhay ay si Jesus lamang. Si Jesus ang buhay at siya rin ang ilaw. Kaya pagpalain mo kami at matuto ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Ang pagpapala ng Diyos ay masaganang dumaloy at ang agos ay maging napakalakas at napakalaki. Mapagpala ang inyong buhay, ang inyong bahay at ang inyong hanap buhay. Sa Kanya ang lahat ng papuri at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Aim high, by all means, do and achieve it. So ikaw at ako ay para lamang sa parangal, papuri, at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kailangan tayo ay maging banal, maging makadiyos, maging matuwid, at maging mananagumpay sapagkat kay Kristo higit pa tayo sa mananagumpay. At maging tayong katulad ni Kristo. Let us be holy, let us be godly, let us be righteous, and let us be overcomers, and let us be Christ-like. Sa sandaling ito, ang ating pag-aaral ay tungkol sa Panginoong Hesukristo at siya ang ilaw. The light of life is Jesus. So John 1:4, in Him was life, and the life was the light of all men. Sa Kanya ay naruroon ang buhay. At ang buhay, ang ilaw ng lahat ng tao. The light. At laging aalalahanin natin ang paggamit ng salitang the, THC. Ito'y tumutukoy sa isa. At ito'y tumutukoy sa katiyakan. So it's definite. It is the only one. So Jesus is the light. Jesus is the light.
And life and light is all about Jesus. Hindi ho pwedeng mag-separate ang life and light. So, life and light is all in Jesus. Kaya ating dapat na maunawaan ang mga patutuo, the witness, the record, that Jesus is the light, that Jesus is the light. At kailangan itong buhay na ito ay nasa iyo. Kailangan ang ilaw na ito ay nasa iyo. At kapag nasa iyo ang buhay, at kapag nasa iyo ang ilaw, ikaw ay magiging buhay na patutuo, ikaw ay magiging buhay na katibayan na si Jesus ay buhay. Na si Jesus ay sumasama sa iyo. Sa John 1:19. So ang ating pag-uusapan is about the record, about the testimony, about the witness that is recorded in Scripture about the truth that Jesus is the light and the light. Sa John 1:19. John 1:19. And this is the record of John. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who art thou?" Sino ka? Yun ang tanong ng mga saserdote. Yun ang tanong ng mga Levita. Yun ang tanong ng mga Hudyo kay Juan Bautista. Sino ka? Who art thou? At ang mahalagang katotohanan, ang sabi ni Juan sa verse 20, and he confessed and denied not, but confessed, I am not the Christ. Kaya kanyang inusal at hindi niya itinanggi. Sa halip ay kanyang inusal at sinabi, hindi ako ang Kristo. That is humility. Merong mga nagpapanggap na sila ang Kristo. Si Juan Bautista, hindi niya inangkin na siya ang Kristo sapagkat iisa. Isa lang ang Kristo. Yung nabayubay sa krus. Kaya kung sino man ang aangkinin niya na siya ang Kristo, sablay at sumasalungat sa katotohanan yung nag-aangking yon at ang sabi ng Panginoon babala sa huling panahon, may mga mag-aangkin na sila ang Kristo. Huwag ninyo silang paniwalaan. Kaya merong false Christ, at merong false prophets, at merong false teacher sa huling panahon. At ang huling panahon ay nagsimula nung ang Panginoong Hesukristo ay mabuhay na maguli mula sa mga patay at siya ay umakyat sa langit. Doon nagsimula ang mga false Christ at ang mga false prophets at ang mga false teachers. Kaya, kailangan tayo ay maging matalino. Ang kailangan ng tao ay si Hesukristo lamang. Walang pwedeng mabuhay nang hiwalay kay Kristo. Kailangan si Kristo lamang ang ating buhay. Kaya't ang sabi ng verse 21 ng John 1, and they asked him, what then? Art thou Elias? And he said, I am not. Art thou the prophet? And he answered, no. Verse 22. Then said they unto him, who art thou? That we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself? Verse 23, he said, I am the voice of the one crying in the wilderness,
make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. Kaya, ang gawain lamang ni Juan Bautista ay katulad ng isang tinig na pumapailan lang mula sa ilang para ihanda ang daan ng Panginoon. At nung dumating ang Panginoon, hindi siya nakilala ni Juan Bautista bagamat sila ay pinsang buo. Dahil si Elizabeth at si Maria ay magpinsan. Sila ay magpinsan. Pero hindi niya nakilala ang kanyang pinsan dahil si Jesus ay hindi niya nakasama sa kanyang kabataan. Kaya't hindi lubhang maliwanag ang mukha at pangangatawan ng Panginoon sa kay Juan. Kaya hindi niya alam kung sino ang kanyang pinsan si Jesus. Kaya nga, siya ay kailangang matutunan niya na si Jesus nga ang Mesiyas. At ito ay pinagtibay ng kalapati nung bautismuhan niya ang Panginoon sa ilog ng Jordan. Ngunit, si Jesucristo ang ilaw. Si Jesucristo ang ilaw. Sa John 8, inangkin niya at inamin na siya ang ilaw. Sa John 8:12, ang sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the lights of light. So Jesus, the light of light. Jesus, the light. Jesus, the light. So, His life is the light of all men. Kaya dito ay maliwanag para hindi matisod, para hindi maligaw sa dilim, kailangan ang ilaw. At mismong sinabi ng Panginoon, I am the lights of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. At siyang sumusunod sa akin. Ibig sabihin, nasa harapan, sa unahan ng Panginoon, at kung saan naglalakad ng Panginoon, kailangan kasunod ang kanyang mga alagad. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of light. Kung paanong si Juan Bautista ay inihanda ang daan ng Panginoon, at kung paano ang Panginoon ay lumalakad sa kaniyang hinandang daan. At kapag tayo ay nakabuntot kay Jesus, si Jesus ang daan, kaya tiyak ang ating dinaraanan. At si Jesus din ang ilaw, kaya tiyak na maliwanag yung ating dinaraanan dahil sinusundan natin siya. So I am the lights, I am the light, and I am the way, the light, the truths. Kaya dito ay nagliliwanag na si Jesus lamang talaga ang kailangan ng bawat tao. At bakit si Jesus lamang ang kailangan ng bawat tao? Para saan at kakailanganin ng tao si Jesus? Upang ang bawat tao na kinailangan si Jesus at tinanggap si Jesus ay maging saksi. So, ang layunin kung bakit ang tao ay dapat na makilala si Jesus at dapat na tanggapin si Jesus bilang kanyang buhay at bilang kanyang ilaw upang ang tao ay maging sang-ayon sa sinabi ng Panginoon at itinuro. At ang kanyang pagtuturo sa Matthew 5, verse 14. Kung sa John 8:12 ay inangkin niya na siya ang ilaw, sa Matthew 5 verse 14, sinabi niya sa mga sumunod sa kaniya, You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Ating pansinin na dahil sumunod ang mga alagad kay Jesus,
Kaya't sila ay tumahak sa tamang daan o sa totoo o katotohanang daan. Kaya nga ating unawaing mabuti, kapag ikay nasa tama at totoo at katotohanang landas, ikaw ay lumalakad sa liwanag ng kanyang ilaw at ang ilaw ay ang kanyang buhay. Mapagpala kayo sa pagpapatuloy nating pag-aaral upang maunawaan natin si Jesucristo lamang ang ating kailangan. At magbabalik ako pagkaraan ng isang patalastas. So, ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Napakaligaya ko sapagkat tuloy-tuloy ang inyong pagtanggap ng katotohanan at napakaluwag ng pagdaloy nitong katotohanan ito sapagkat kayo katulad ng tigang na lupa ay walang tigil sa pagtanggap ng tubig ng buhay. Kaya sa pagpapatuloy, nais kong muling kayo ay hamunin, gamitin ninyo ang mga telepono, ang email, at kayo po ay makipagtalastasan sa akin. Ang inyong prayer request, ipadala ninyo through that telephone and email at mapagpala po kayo ng Diyos. Kaya atin pong pansinin. Ikaw at ako, katulad ni Juan, siya ay saksi. At mismong ang Panginoon, so we have to bear witness. Dahil inangkin ng Panginoon na hindi pwedeng siya ang maging patutuo tungkol sa kanyang sarili. Kailangan ang magpapatutuo tungkol sa kanya ay sa kaugalian ng mga Hudyo, kailangan tatlo ang magpapatutuo at magpapatunay at magpapatibay sa katotohanan. Ating tingnan ang tala ng John sa John 5:33. Ating tingnan po yung babala ng Panginoon at ang sabi niya, "You sent unto John, and he bare witness unto the truths." So, kayo ay nagpadala ng inyong mga sugo kay Juan Bautista, at siya ay nagpatotoo at sumaksi tungkol sa katotohanan. Kailangan ang tatlong saksi na magpapatotoo sa katotohanan. Ang sabi ng Panginoon sa verse 31, "If I bear witness of myself, my witness is not true." Kung ako ang magpapatotoo sa ganang sarili ko, ang aking patotoo ay hindi totoo. So, my witness, if I witness for myself, my witness is not true. So, hindi ako magpapatotoo tungkol sa aking sarili. At ang babala nga dito, sa verse 35, o verse 34, "But I receive not testimony from man, but these things I say, that you might be saved." Ano po ang babala ng Panginoon? So, hindi ako magpapatutuo tungkol sa aking sarili. At bagamat nagpapatutuo si Juan Bautista, pero hindi ako tumatanggap ng patutuo mula sa isang tao. Pero,
Hayaan natin yung patutuo ni Juan Bautista para maligtas ang tao. So, ang patutuo ni Juan Bautista na si Jesus ang Mesiyas ay para sa kaligtasan ng taong makakarinig. Sapagkat sa sandali ng isang tao ay sumampalataya kay Jesus, buo niyang sambahayan ay sasampalataya din. Kung hindi man sabay-sabay ay sunod-sunod na sila buong sambahayan ay maliligtas. Ngayon sa verse 37, dahil kailangan po ang tatlong saksi para patutuhanan ang katotohanan. Sa verse 37, ang sabi ng Panginoon, sa verse 36 natin simulan. So, ang unang patutuo ay ang patutuo ni Juan Bautista. Sa verse 36, ano po ang sabi dito? But I have greater witness than that of John. For the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me. So, ang unang saksi na si Jesus nga ang Mesiyas ay ang patutuo ni Juan Bautista para sa kaligtasan ng kapwa-tao niya at ng mga tao. At ang pangalawang saksi niya ay ang kanyang mga gawa. The very works that I do bear witness of me. Ang aking mga gawaing ginagawa ang siyang nagpapatutuo sa akin. That the Father hath sent me. Kaya inyong tingnan ang aking gawa, tingnan ninyo ang aking buhay at uunawa ninyo, mapagtatanto ninyo na ako nga ay isinugo ng aking Ama. Sapagkat ang katibayan ng kasulatan tungkol sa Mesiyas, tungkol sa Jesucristong darating, ay makikita sa kanilang mga gawa. Kaya nung magtanong ang mga alagad ni Juan Bautista na kanyang isinugo, dahil siya ay nakapiit na sa kulungan, at ang sinagot ng Panginoon ay ang saksi tungkol sa kanyang mga gawa. At mismong ang aklat ng gawa ay nagpahayag that Jesus is an obedient servant and God the Father approved of Him by signs, wonders, and miracles. At ang sagot ni Jesus doon sa mga nagtanong, ang lumpo ay lumakad. Ang bulag ay nakakita. Ang bingi ay nakarinig. At ang sabi ni Juan Bautista nang bumalik ang kanyang mga isinugo, siya na nga. Siya na nga ang Mesiyas. Siya na nga ang Kristo. Siya na nga ang tagapagligtas. So, ang sumaksi ay si Juan Bautista. At ang pangalawang saksi ay ang kanyang mga gawa. At ang pangatlong saksi sa verse 37, and the Father Himself which hath sent me hath borne witness of me. You have never heard His voice at any time, nor seen His shape. And you have not His word abiding in you, for whom He hath sent, Him you believe not. So, hindi nananatili sa inyo ang salita niya sapagkat yung kanyang isinugo, hindi ninyo sinampalatayanan, hindi ninyo pinaniwalaan. So, si Jesucristo ang isinugo ng Ama. Si Jesucristo ang ilaw ng sanlibutan. Si Jesucristo ang buhay. Kaya't ang sino man na si Jesucristo tinanggap, nasa Kanya ang buhay at nasa Kanya ang ilaw at hindi siya lalakad sa kadiliman, hindi siya maliligaw, hindi siya matitisod, hindi siya matatalo sapagkat ang buhay at ang ilaw ay sumasa Kanya. Kaya ating unawaing mabuti. Kung si Jesucristo ay Panginoon ng iyong buhay, kung si Jesucristo tinanggap mong iyong tagapagligtas, ang tinanggap mo'y buhay, ang nasa iyo'y buhay. Ang nasa iyo ay ilaw. Walang makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ng anak. At walang makapaniniwala sa anak, malibang ipagkaloob ng Ama. If now you believe that Jesus is the Messiah, and you shall not look for anyone else, then the Father has given you the right to believe Jesus.
Kaya kung ikay naniniwala kay Jesus na siya lamang ang kailangan ng iyong buhay, magpasalamat ka sapagkat ipinagkaloob ito sa iyo ng Ama. Kaya ngayong sandaling ito, si Jesus ang aking buhay, nawa siya rin sa iyo. Si Jesus ang ilaw ng aking buhay, nawa siya rin ang sa iyo. Kaya kung tayong lahat ay lalakad sa buhay ni Jesus at lalakad sa ilaw ni Jesus, lahat tayo ay magiging isa. Ulitin kong muli, iba ang unity, iba ang one in Christ. Hindi oneness, kundi one in Christ. Dahil yung oneness ay pagiging iisa, pero yung one ay isa. Napakalaki ng diferensya sa one at sa oneness. Yung oneness ay pagkakaisa ng maraming tao, pero yung one ay isa lamang kay Hesus Kristo. Kaya hindi oneness, hindi unity, kundi it is only Jesus. One Jesus, one Savior, and one true God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. So we receive the witness of John, the witness of his work, and the witness, the higher witness, the witness of the Father, that Jesus is the Christ. At kapag iyong tinanggap ito, then you will have the life, and you will have the light, and then you will be a witness to that life and to that light. O Diyos, dakila't makapangyarihan, salamat. Binusog mo kami at niliwanagan mo kami at pinalalali mo kami sa pagkakilala sa iyong anak. Sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang karangalan at sa iyo ang papuri. Ama, sa pangalan ni Jesus, magsigaling kayo, magsiunlad kayo in Jesus' name. At kung sa sandaling ito, hindi mo pa naisusuko ang buhay kay Jesus, sabihin mo ang panalangin ito, Hesus Kristo, sinusuko ko ang aking buhay at tinatanggap kitang aking tagapagligtas na personal. Diyos na totoo, ikaw ang aking Panginoon. Salamat sa kaligtasang natanggap ko at ibigay mo sa akin ng iyong banal na Espiritu, ang iyong regalo. Sa pangalan ni Jesus. Mapagpala po kayo ng Diyos at tuloy-tuloy. Laging may tugon sa bawat katanungan at laging may tugon sa mga pagkalito sapagkat sa Hesus Kristo ang daan, sa Hesus Kristo ang katotohanan at sa Hesus Kristo ang buhay. Mapagpala kayo ng Diyos, ito ang inyong palatuntunan, ang tugon.